you're older and more experienced in the industry? Peace? Peace. Peace of mind. Alam mo na, di ba, ang gulo din ng industry natin. Peace of mind, relationships, yung mga tao sa paligid ko na I genuinely trust. And health, of course. Yeah. Lalo ngayon na patanda naman tayo, di ba? Pero bata pa naman ako, 28 lang ako. So, yeah. Yes, health is well. Thank you so much, Better Style. Ngayon naman from Cinema One, grabe, ito, I think this one is a good question. What is something fame taught you the hard way? Fame taught me the hard way. Hindi lahat ng nasa paligid mo ay nandyan para sa'yo. Yeah. So, that's why right now I'm protecting my peace. Yung mga taong nagpapahalaga sa akin ng totoo. And of course, myself, di ba? So, yeah. Would you say you're at the level of peace already? Mm-hmm. Would you say that you're at peace already? Right now? Oo naman. Yeah. I mean, hindi man ganun ka peaceful, but at least may simula. Nasisimulan. So, yeah. Congratulations. We're happy for you, Joshua. Yay. Okay, ito naman, from Kapamilya Vines. As one of the main and in-demand Kapamilya leading men now, mas nagkaroon ka ba ng limitations with your roles and how you approach acting assignments? Limitations? Parang hindi naman limitations. Siguro mas careful lang. Kasi parang kilala ko kasi yung sarili ko as an actor. Kung ano yung kaya ko gawin. So parang, gusto ko pa rin gumawa ng mga challenging, alam mo yan, yung may tatatak talaga, and yung may meaning, di ba? Yung may ambag ba. So, yeah. May any specific role ba, Joshua, na gusto mo pang i-explore na never mo ba na-explore in the past 12 years? Sa ngayon kasi parang, game naman ako kahit gaano pa karami yung bigay sa akin trabaho. Pero ngayon parang nagiging careful na ako sa pinipili kong storya. Gusto mo yung mas may... Kasi parang wala na rin ako sa role ngayon eh. Kasi nung before, like 5 years ago, gusto ko makagawa ng like psycho role. Kasi syempre, as an actor, gusto mo mabaliw ka, di ba? Pero mahirap palang mabaliw. Nakakabaliw na rin talaga maging actor. Nakakabaliw siya. Like, kasi pinaglalaro niya yung emotion mo. After mo umiyak, biglang tatawa ka the next scene, biglang iiyak ka. So nakakabaliw din siya talaga. So ngayon parang mas nag-focus ako dun sa mas magandang material, mas magandang storya, yung buo, yung hindi lang isa yung mag-shine, yung both actors or kung sino man nandun sa movie, maganda yung material mismo. So I think mas dun, yun yung gusto ko ngayon kaysa role, kung ano yung role kung gagampanan. So, Overall story na siya. Kasi hindi ka rin makakapasok dun sa role na yun kung hindi maganda yung mismong base, yung mismong story. Pero kung maganda yung story, maganda yung roles, parang ang ganda gawin. Kasi parang solid lang, ano lang siya, smooth mo lang siya magagawa eh. So, yeah. Exciting. Feel ko malapit na ulit yan, yung next na, thrilling Next project? Meron ba in the works? Meron, pero yun lang sabi sa manager ko. Meron, pero daw. Meron, pero. Oh my gosh, excited na kami. Yes. Kaya pa rin. Abangan niyo yan, maganda yun. And gagawin ko ulit best ko for that, so watch out. Okay, let's watch out. Again, thank you so much, Joshua. Ngayon naman, we have a question from Sir Franz Sahorda. Go ahead. Uy, ano yan? Hi, Josh. Hello. Hello. Hi, Josh. First question. Okay. Siyempre, alam namin you're such a very busy person, endorsements, Di naman. movies. The question is, how would you describe a typical day off ni Joshua? Ano yung mga ginagawa niya? Ano yung... Typical day off sa akin. Kung meron man.
pagka during, like, taping ako pa rin. Like, during work, and then parang, kasi ngayon yung taping na is taping, then rest day, tape. No. Pag lock-in kasi ngayon, 4 days taping and then 2 days rest. Pag mga ganon, hindi na ako lumalabas. Pagka mas balik mo na lang sa katawan mo, rest lang. Sa kwarto ka lang, like, kukulong lang talaga ako sa kwarto, di ako lumalabas. And then kakain, yung kinakain ko, kailangan balance, so kailangan may fruits, so may meat. Alagaan mo lang yung katawan mo, yung sarili mo during rest day. And then kapag tapos na yung work, like ngayon, pwede na akong lumayo ng konti. So, for example, sa araw, nag-camp kami dun sa Lubo. And then, parang mas, pagka walang work talaga, mas nakakalabas na ako ng bansa. Ayan. Doon ko na nagagawa yung bakasyon talaga. Pero pag lumabas ka naman ng bansa, hindi ka na nagbabakasyon. Kapagod pa rin. Ayan, Biyahe, mga lakad. Oo, kasi syempre, yung anong gagawin mo buong araw, oo. Tapos, yung susuot mo pa, o isipin mo pa, di ba? Gastos ka pa. So, totally hindi ka rin nagbabakasyon eh. You get to experience the culture din. Yun yung maganda. Kasi bago yung environment. So, yeah. Ayun po. Since na-mention mo na yung mga system na mga tapings, ganyan. Okay, so may technique ka ba or how do you get? Kasi we know you, napaka-intense mong actor. You're coming from it's okay to not be okay. Ang intense, parang everyday may intense scene. Sa Meet Me Mumbai, ang intense. Dito sa Love is Never Gone, dulo ng episode 4, ang intense ang confrontation ni Ivana. So, may technique ba or how do you actually get out of the character? May technique ba or paano papagpagin ng character every after taping day or every Nung una nahirapan akong mag-switch off after ng scene. Kasi bago pa lang sa akin yung pakiramdam na umaarte and like really doing the scene, like really feeling the emotion. Bago pa lang sa akin yan eh. Kaya kumbaga parang sinusulit ko, kumbaga nilalasap ko yung emosyon para masanay. But right now, pag gumagawa ko ng mga scene after scene, mabilis ako nakakapag-switch off naman ako right away. So, di ko lang alam bakit. So, yung mga role talaga na mabuta sa akin, mga magagalitin, yakin, medyo mahirap na rin kasi. O Gabi, past 2 episodes nga ng Love is Never Gone. Galit. Masiyahin nung ako, wala akong problema ng tao. Mukha lang meron. Parang, especially si Teo galit na galit eh. Oo, ang hirap. Yan yung pinakamahirap for me, yung galit. Kasi hindi ko alam kung saan uhugutin. Kasi parang matawad kasi ako na tao eh. So ang hirap sa akin magalit. Like for example, yung meet, greet, and buy, yung sinabi ni Piolo, ang hirap gawin nung scene yun. Parang 3 oras bago ako nakaiyak or bago ko naramdaman yung tamang emosyon. Yeah. Hirap. So last question, since nandito tayo kay Teo. So lahat naman ng mga roles halos ginagampanan mo, nagmamarka ka talaga eh. So what do you think is something about Teo na nagmarka siya sa'yo at magmamarka siya sa viewers? Ano yung something about him na will make him run? And congrats, Josh. I think nag-mark sa akin kita din yung pagmamahal niya kay Hana. Kasi parang may mga times nga sa taping na parang tinatanong ko na yung sila, like yung front. Talaga ba, after nang gawin yun, mamahalin ko pa ba talaga siya? Yes, kini-question ko na rin yung sarili kong character nung time na yun. But I think yun yung bilib ako sa kanya, saludo ako sa kanya, yung pagmamahal niya kay Yana. Kasi parang kahit na ilang beses na siyang pinagtaguhan ng secrets, and then nagsinungaling, and then ang dami na yung pamilya niya, and mahal niya pa rin si Yana. Yeah, si Jem. Yeah. So yun, so Or si Jem. Kasi maraming pangalan siya din eh. So, abangan natin yan. So, sino ba talaga si Yana? Oh, yeah. Anyway, congrats, Josh. Thank you. Thank you, Franz. Thank you so much, Sir Franz. Ngayon naman, let's call on Miss Pauline Pascual. Hi, Joshua. Hello. Congratulations. Okay, so my question is, since 12 years ka na in the industry, so when was the last time you sat down and count your blessings? Today.
Today? Yes, today, kita-kita ko naman, like, nakita ko yung si Ate Tess kasi, gumawa pa ng video, nakita ko talaga yung mga blessings na dumating sa akin. Today! Yeah, and then may time ako like nasa Lubo kami, nag-camp kami noon. Ang tahimik lang, so pag kami parang matahimik na lugar, nakakapag-isip-isip ka, so parang naisip mo na, layo mo na narating mo. And then, ang dami mo ng blessings na natanggap, ang dami mo ng tao na pasaya. Yung mga ganun. Since sabi mo nga, malayo din narating mo, so what's your biggest mantra ngayon as an actor for the past 12 years? Mantra. Yeah, like, as an actor. Wala eh. Ano ba yung mga mantras? YOLO? Wala eh. Wala specific eh. So, you're just being you. Ganun lang oh. Thank you po. Thank you po, Miss Pauline. Okay, next up. Prayers na lang. Puro prayers po ako eh. Prayers naman. From Certified Kapamilya, go ahead. Hi Josh, good afternoon. Hello po. Something light lang. You have a Yes. reputation as an avid watch collector. Which timepiece or which anong watch holds the most significance for you? I saw your watch collection. Oh really? Thank you. I think yung first watch ko na lang. Yeah, kasi as a collector, yun yung una kong nabili sa ED. So, at least di ako gagastos ng mahal, diba? And then, yun din yung first time ko na pumasok sa pagiging watch collector. Kaya, yeah, I think my first watch talaga kasi yun yung dahilan kung bakit bumili ako ng iba pang mga relos eh. Kala mo naman daming kamay.